And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang hapon po sa ating lahat, or a blessed noontime to all of you. Once again, North, South, East, and West Corner, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, and we are here once again to continually grow on your spiritual life. Nandito po tayo sa topic pa rin natin, cultivate yourself and motivate the family. Para sa inyo to mga young people, kaya Team Focus, Team Preparation, napasa na yung link natin doon sa ating church GGs, and I believe the area leaders already passed it to the area GC, and ganoon din naman ay pinasa ko na yan sa inyo, Team Focus. Kaya sa lahat ng mga Team Focus, shout out sa inyo. And even to our team preparation, shout out po sa inyo lahat. Magandang tanghali sa inyo lahat. And for our allotted time slot ay ating pag-uusapan at sisimulan, bubuksan. Ang topic po na ito is specifically para sa inyo young people, which I believe this will always be a great blessing. Ang nakakatuwa, young people, from the youth revival, coming from the youth revival, tuloy-tuloy yung programa, tuloy-tuloy yung proseso na ibinibigay sa inyo ng Panginoon para patuloy kayong lumago spiritually. Because God knows na marami kayong pwedeng gawin para sa ating pong paligid, sa ating bansa, sa ating society, and even to your own communities. Kaya muli, magandang tanghali sa lahat ng mga sumusubaybay na North, South, East, and West Corner, Team Focus, Team Preparation. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At of course, to our viewers nationwide and worldwide, keep tuning in, and prayerfully, we will be a blessing to all of you. So nandito tayo sa usapin na po natin, mga kapatid. We are on our topic, cultivate yourself and motivate the family. So let's move on, mga kapatid. At sa pagpapatuloy po natin ang lesson po na ito, nakita nyo naman gano'ng kaganda ang topic na ito para sa mga wives last Tuesday and para sa mga mothers last Tuesday. Ngayon naman ay para sa inyo na mga young people. Ito ay napaka-importante para sa inyo, para pag-usapan natin ito. In this topic na cultivate and motivate, the first important word na dapat ninyong maunawaan is the word cultivate. Kung nakita nyo kung paano ko itong ginamit last Tuesday sa mga wives, how I use this and how I explain this, the definition of this word na cultivate, na kung pag-uusapan natin ang salitang cultivate, young people, put this in mind. Kung pag-uusapan natin ito, napakahalaga nito para sa buhay Kristiyano ninyo. Bakit ko sinasabi yan? Because the word cultivate here, it means to prepare and use. You see, to prepare, one of the meanings is that to prepare and use. That's why if you are going to cultivate yourself, you're going to prepare yourself and then use it afterwards. You see, napakaganda nito. Like I said, sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng topic natin na ito. And not only that, isa pa sinabi ko sa inyo, trying to acquire or develop. Now, ito naman yung mga meaning na pinili ko specifically for you young people, because if we're going to talk to the word, if we're going to use the word cultivate, let's use that definition to prepare and use. If you're going to cultivate yourself so that you can motivate the family, you have to prepare yourself and use yourself. Napakaganda nga eh. If you want to motivate, you want to use yourself to motivate the family, you have to prepare yourself. And the main point na gusto ko munang bigyan ng emphasis sa inyo sa opening natin na ito, young people, Team Focus, Team Preparation, how are you going to cultivate yourself? Or what is the necessary thing to do? Or yung dapat munang importanteng maunawaan natin from this word cultivate. You see, because binigay ko na sa inyo yung definition, ibibigay ko na ngayon sa inyo ang pinakamabigat at pinaka-importante na bahagi when it comes to cultivation. You see, of course, you have to prepare. Now, sabi ko nga yan, pagkatitingnan natin yan, kung kayo ay nakapag-aral pa sa tinatawag natin ng mga subjects na patungkol dito sa pagtatanim pa nga lang, sa grade school, tinuturo yan, very basic lang yan. But if you're going to watch how the farmers, how they cultivate the land so that they will be able to use it, ay talagang makikita mo yung masinsina na effort
You see, na ibinibigay ng mga farmers. May kita natin yan, lalo na po sa mga nakakatanda, sa mga adults that are watching right now. I do believe you get the point na sinasabi ko po sa inyo when it comes to cultivation. Na kaya ko sinasabi po yan mga kapatid, it's because it will really require young people for you to give an effort if you're going to cultivate yourself. Cultivating yourself requires an earnest effort so that you can use yourself afterwards to motivate the family. Now, let me give you a similar word na nakadikit dito sa word na cultivate. Gusto kong ibigay sa inyo itong similar word na ito so that mas makakatulong pa ito para pag-aralan pa ng maigi, matutunan pa ninyong maigi yung salitang cultivate. You see? No, like I said, ang close to the word ng cultivation or to cultivate is the word till. T-I-L-L. It's the word till. And the word till, the meaning of the word till, it means to work. All right? Till. It means to work by plowing, sowing, and raising crops. That's the original way of using it. You see, by plowing or sowing and raising crops. You see? So, kaya ko ginamit yan. Sabi ko nga sa inyo, para maunawaan nyo how you are going to prepare yourself. How you're going to cultivate yourself so that you can use yourself later on to motivate the family. So, what's the way? How are you going to do that? You've got to give an earnest effort on sowing. One of the most important part is sowing. And of course, alam naman natin, very familiar. Let me give you a passage here in the book of Mark chapter 4 verse number 3. In the book of Mark chapter 4 verse number 3, sabi ng Bible, "Hearken, behold, there went out a sower to sow." Okay? There went out a sower to sow. Ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Jesucristo. Verse number 4, "And it came to pass as he sowed." Okay? Pinakita na dyan sa verse number 4, verse number 5, number 6, and verse number 7, and hanggang verse number 8. Makikita natin dyan yung mga grounds kung saan napunta yung sino ng sower. You see? But ang gusto ko lang munang bigyan ng emphasis dito ay yung ginamit ng sower. Of course, it's undeniable na ang gagamitin ng sower is the seeds. You see? Napaka-importante ng binhi. Napaka-importante po niyan sa pagtatanim. You see? Napaka-importante ng seed when it comes to sowing. Because mapapawalang kwenta yung sowing mo at mawawalang kwenta yung pag-cultivate mo kung wala ka namang itatanim. Nakuha niyo po yan? Kasama yan. In fact, kasama yan. Pag pinag-usapan na natin yan, pag magsusow ka na, you have to cultivate the land and then you have to sow the seeds. You see, that's the very purpose. Now, tingnan nyo young people, kaya ako binigay ito sa inyo, itong words na ito, cultivation, the definition of the cultivation, which is to prepare and use, and then later on, kanina lang binigay ko sa inyo yung word na till, na siyang similar word of the word cultivate. Ang ibig sabihin is sowing, na siyang pinili ko to give emphasis para maunawaan nyo gaano kaalaga ang cultivation sa buhay ninyo bilang isang Kristiyanong kabataan. You know why? Because you have to sow a seed. You see, you have to sow a seed so that later on it will produce result that you can use yourself to motivate the family. Mamaya, tsaka ako pupunta dyan sa motivation nila. Dito mo muna tayo sa cultivation. You see, kaya nga, you have to sow a seed. And of course, hindi na natin palalalimin yan dahil napakadali namang unawain sa Biblia, walang ibang seed na napakagandang itanim. Sa bawat isa, walang iba kundi yung salita ng Diyos. You see, the very best seed to sow in yourself is none other than the Word of God. You have to sow the Word of God in your life. You have to cultivate yourself and sow the seed, which is the Word of God, in your life. Para ano? Para patuloy kang lumago. Para sa paggamit sa iyo ng Diyos to motivate your family.
Alam nyo, the reason kung bakit maganda po itong topic na ito para sa inyo, young people, because once again, this will help you focus on the Word of God. Muli na naman kayong ibabalik sa salita ng Diyos. Akalain nyo, young people, CSI, team preparation, team focus, ilagay nyo sa isipan to. And even to you, young people that are watching, no? Watching from the CSI family or maybe you're from other churches, but particular in our church, kaya ako nagsasabi sa inyo at kayo ang ina-address ko primarily, it's because kung mapapansin nyo, tracking mula sa simula ng year 2024, talagang hindi kayo nilulubayan ng Diyos at hindi inilalayo sa inyo ang salita ng Diyos. Coming from the January events that we have the anniversary, we have the old-fashioned Baptist revival. Coming from the month of February, yung mga topic na meron tayo, di ba? Victims of love sa staying alive, and then ministry and family sa the Baptist lunch natin. Makikita natin lahat, tadtad. And then now, nandito na tayo. Nandito na tayo sa month of April. Nasa pang-apat na tayo. Nasa 4th month of the year na tayo. And it's a great blessing, young people, na hindi inilalayo sa inyo ng Diyos ang salita niya. You see, tingnan nyo ngayon sa topic natin na ito. Gusto kong ibigyan muna ng emphasis ngayon sa inyo, young people, that on this topic, cultivate yourself and motivate the family. Word of God, again, is the most important thing. Ang pinakamahalaga pa rin is the Word of God. Bakit? It is the seed that you will sow as you cultivate yourself. You see? Tingnan nyo, young people, let me talk straight to you. If you're going to take away the Word of God in your life, alam nyong dyan kadalasan pumapasok ang problema sa inyo. You see? Ang pagpasok ng problema sa buhay nyo bilang isang Kristiyanong kabataan, isa lang ang lagi ang main issue. Isa lang ang laging ugat. Sabi nga ni Pastor Ray, kung titingnan natin, young people, ilalagay nyo sa isipan ninyo, ang laging binabanggit ni Pastor ay ano? Ito lagi yung sinasabi. Basta ialisin mo ang salita ng Diyos sa isang buhay ng Kristiyano, anong mangyayari? Miserableng buhay. Miserabling buhay ang kahinatnan na isang Kristiyano na lumayo sa salita ng Diyos. Not just going apart, or not just drawing apart from the Word of God, or from the church, but from the Word of God. You see, kaya nga napaka-importante na itatanim nyo ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. You see, it is really very important that this Bible right here, medyo tatakpan lang, but this Bible right here, it is very important na ito ay laging maitanim nyo sa puso at isipan ninyo. That's how you cultivate yourself so that you can be a biblical and proper motivation for your family. Sabi ko nga sa inyo, most of the time, iba ang motivation na ginagawa. Ito, young people, this is how the world is teaching you to be a motivation to your family. Alam nyo kung paano? By being good sa inyong mga team focus, yung maging good ka lang sa klase nyo, okay na. Alam nyo, ang galing ng Diablo, talagang tinatanggal niya ang salita ng Diyos eh. Pinapalitan niya na mag-excel kayo secularly para sa inyo, team focus, para sa inyo na team preparation, mag-excel kayo on your career, and that's already enough to be a motivation to your family. Alisin mo yung salita ng Diyos, parang okay na yung dalawa. Am I right? Diba? Bakit? Because pagdating sa career, pag mag-excel ka, syempre, may pera ka. Alam naman natin yan. Let's go straight to the point. That's the priority. You see? Ganun ang nangyayari. So pag may pera ka, yun. Ano nangyayari? Tanggapin natin yung katotohanan sa mga adults na nanonood dyan. Na pag may pera ka, it seems like pag may pera ka ng hawak, nabibili mo na yung gusto mo, nabibili mo na yung pangailangan nyo, it seems like there's no more God and there's no need of the Word of God. In fact, para pang ang kabawasan sa pera natin pag pinasok ang salita ng Diyos eh. You know what I'm talking about? I'm talking about giving. Bakit nagtuturo ang Biblia ng giving? Imbis na sa iyo lang yung pera mo, ang pakiramdam mo, sa iyo lang yung pera mo, mababawasan pa. You see? Kaya nga sabi ko, ang galing ng Diablo. Tingnan nyo young people on your career, pa-excelin niya ka lang kayo sa career nyo, pa-excelin niya lang kayo secularly, it seems na okay na. You see? And shout out to all the parents that are watching right now. Now, why hindi ganito ang motivation nyo na hinahanap na motivation nyo sa mga young people natin ngayon?
Dapat ang mas hinahanap nating motivation sa mga young people natin, young people listen, ang dapat na mas hinahanap sa inyong motivation at na nakikitang source of motivation ng family ninyo ay walang iba kundi yung pag-excel ninyo spiritually. You see? Bakit? Sabi ko nga sa inyo, maraming illustrations na ang binibigay namin sa inyo. Staying Alive Team Focus, by the way, get excited, maganda ang ating topic mamaya sa Staying Alive program natin. You see, now like I said, tingnan nyo, Team Focus, put this in mind. Team Preparation, put this in mind. Cultivate yourself. If you're going to cultivate, what's the meaning of the word cultivate? Again, kung babalikan natin ulit yung ginamit natin na meaning sa salitang cultivate, to prepare and what? To prepare and use. You see? Now, the most important part of cultivating yourself to be a motivation to your family is by cultivating yourself spiritually. Nakita nyo, ako po'y natutuwa na last sa mga nanonood po ngayon ng mothers and wives, shoutout sa inyo. May mga nakakausap din ako na talaga namang super blessed kayo doon sa topic na diniscuss natin. Kaya tabayanan nyo next Tuesday at isusunod ng pastor natin dyan sa cultivation na yan. Dahil kaya ako sinasabi yan, it's because of the reason nga na, dahil sa kadahilanan na darating sa punto na talagang iiba ay nagsisimula ng i-cultivate ang kanilang sarili para ma-motivate ang kanilang mga husband. Talagang they're now doing their part to do that. You see? Amen. Now, kaya ko sinasabi yan, young people, your mothers, the wives of our church are doing the cultivation now. Now, it's time for you to continually cultivate yourself. Alam nyo kagandahan dito, young people, ang kagandahan sa nangyayari sa buhay natin ngayon, sa buhay ninyo ngayon bilang isang Kristiyanong kabataan, hindi kayo tinitigilan ng Diyos para at sa pagbigay ng pangangailangan nyo to cultivate yourself. In fact, the truth of the matter is, He is the one na mas pinakamagandang makapag-cultivate ng buhay natin. And in fact, tinuturuan niya lang kayo, young people, tinuturuan niya tayo, tinuturuan niya kayo particularly how you should cultivate yourself. And the manual is right here. Kaya nga ito yung isusow mo eh. As you cultivate yourself, you have to sow this seed. Ito. You see, sabi ko nga, walang kwenta yung pag-prepare mo ng land kung wala ka rin namang itatanim. In fact, wala pa naman ako nakita na nag-cultivate ng lupa and then pinabayaan lang na nakatiwangwang. Kalugihan yun sa magsasaka. Kalugihan yun sa mga farmers. Ang pangit tingnan nun para sa mga hindi maganda yun para sa mga nagtatanim. Ang nagbungkal ka na nga lahat-lahat, ipinrepare mo na lahat-lahat. Wala ka naman palang gagawin. You see? So, anong ginawa mo? Aksaya ng pagod. You see, that's the problem, young people. Most of you are wasting your time. Sabi nga ni Pastor, the time and chance, you are wasting your time, you are wasting your chance to cultivate yourself properly because most of you are wasting on a wrong way of cultivation. Kaya nga tingnan nyo, hindi proper yung motivation ninyo. And your way of cultivation ng mundo ngayon sa buhay ng maraming young people, very wrong. Bakit? Sabi ko sa inyo kanina, saan nakafocus? Secularly and career-wise. Yun lang, tamang motivation na. Pero tingnan nyo, nasisira pa rin. Bakit? Yung mga nag-aaral, hindi nakakapagtapos dahil maraming young people, wala pa sa edad ng team preparation, pamilyado na. You see? Nasa career-wise, hindi natatapos. Bakit? Ganun din, nagkakaroon din ng problema. You see? Hindi rin umuusad. Bakit? Imbis na maging blessing, sana yung career para sa pamilya, you see, wala rin. Nagkaroon din ng problema. No, what's the problem? Because these two things right here is not the proper way of preparing and using yourself for your family. No, God has a proper way of cultivating yourself, and that is through the Word of God. Kaya nga binigay ko sa inyo, when you cultivate, you have to plow. You have to plow a seed. You have to sow a seed. This is the best seed, the incorruptible seed, sabi ng Biblia. The incorruptible seed is the best seed to sow as you cultivate yourself to motivate your family. Alam nyo, young people, ilagay nyo sa isipan nyo to. Sabi ko nga, most of the time, iba yung pamamaraan na nakikita natin sa mundo. Hindi ito nakikita. Kaya nga, tingnan nyo, kahit na anong nangyayari, yung motivation, hindi talaga nakaka-motivate. You see? May purpose. Sabi ko nga, prepare and use yourself. Kaya nga, tingnan nyo, young people, itong problema.
Most of the time, like I said a while ago, nandoon kayo sa point ng buhay ninyo that you want to cultivate yourself your own way. Pero tingnan nyo, marami ang mga young people ngayon na hindi na nagiging motivation to your family because of your wrong way of cultivation. Bakit? Tinanggal nyo yung ibang seed yung ginamit nyo sa cultivation nyo. You see? Ibang seed. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ibabalik ulit sa inyo kanina. Alright? Ibabalik ko ulit sa inyo kanina yung sinabi ko sa inyo kanina. Most of your problems, young people, is that nagkakaroon kayo ng buhay, sa buhay ninyo bilang isang Kristiyano, nagkakaroon kayo ng problema, nagkakaroon ng resultang hindi maganda, it's only because of one reason. Ano yung pinaka-reason? Lalayo kayo dito sa salita ng Diyos. This is not the seed. Alright? This is not the seed na ginagamit ninyo. Sabi ko nga, when you cultivate, the question is, or just, I'm not going to ask you, just be honest within yourselves. You see, naalala ko yung sinabi ni Pastor last Tuesday, yung mga henerasyon ngayon, hindi na nila alam what cultivation is all about. Kaya ko yung sinasabi sa inyo, it's because of the reason, but for me, it's because of the reason na sasabihin ko sa inyo ngayon, na you don't know how to cultivate yourself properly. That's why, meron tayong ganitong programa, meron tayong simbahan, meron tayong pastor na magtuturo sa atin through sowing this seed so that we can do proper cultivation, lalo na sa buhay nyo bilang isang young people. Alam nyo, young people, sabi ko nga, binanggit ito before dito ni Maki, sabi ko nga, sinabi rin ito ni Pastor, sinabi sa akin ni Pastor, kung yung ginagawa niya, ginagawa ko sa edad ko, malaki na magagawa ko. Sabi ko rin kay Maki, mas matanda ako sa kanya, kung yung ginagawa ni tatay, ginagawa ko, at yung ginagawa namin dalawa ay ginagawa mo, the more na mas malaki na rin ang magagawa mo. You see, ngayon, ipapasa ko sa inyo. Kung yung ginagawa namin ay ginagawa na rin ninyo, the more na mas malaki ang magagawa nyo. The more that you can be a motivation to your family because you have you are too advanced on cultivating yourself spiritually. Physically, sabi ko nga, pinakita ni Pastor sa mga wives, marami na nga, sabi ko nga sa inyo, marami na nag-aasikaso ng kanilang sarili ngayon. You see? Pero ito nga sinasabi ko sa inyo, cultivating yourself physically will not be hard for you, young people. Ang pinaka-issue ng cultivation nyo ay yung spiritual cultivation nyo. Kaya ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon, mga kapatid, because this noontime, kasama po natin ang ating pong mahal na pastor. Pastor Neil, magandang tanghali po sa inyo. Habang bumabiyahe ang ating mahal na pastor, at kasama niya ang mga foam, ang mga beddings natin, yan, kasama niya para dalhin sa Ramos at bibisitahin niya ulit ang ating Baptist Ranch, ay kasama natin siya ngayon. Kaya young people, pay attention. Pastor Neil, good afternoon po. Or happy noon time po. Doon pa rin 12:48. Magandang tanghali sa inyo mga kapatid. At napakaganda nung binabaybay mo kanina, Joe. At it's a great blessing na marinig ng mga kabataan yung ganyan. Kasi importante. Kaya sa mga kabataan ngayon, napakaliwanag, no? At I like it. I like the way John Hill expound the Word of God. It's very clear. At kahit hindi ako siguro pastor at ako'y makikinig, ay grabe pag hindi ko pa naunawaan yan. Man. Alam nyo, may problema tayo kasi sa sarili natin. Ito hindi ko sinasabi sa mga young people lamang. Nawa, hindi ko alam. Kayo nakakalam dyan. Hindi ko kasi nakakita ngayon kung sino-sino ang mga nakikinig dyan. Pero eto sasabihin ko sa inyo, napakaganda ang exposition ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Napakaliwanag. Dinidefine ng mabuti kung ano yung pinakang subject, ano yung palaging word na sinasabi. For example, yung pinag-uusapan natin patungkol sa cultivation. Cultivation.
So maliwanag ulit na define ni John Hill yung salitang cultivation. Man. Okay. And ano ang ibig sabihin yan? Importante yan. Ako ba nagahang? Opo. Nawawala ako? Opo, nadidelay po. Siguro dahil po sa ano nyo, sa biyahe. Nawawala ba ako? Kumusta ako? Ngayon, okay na. Medyo narinig kita. Medyo tuloy-tuloy ka eh. Opo, okay na po. Okay na po. Alright. So, siguro mas mabilis ang takbo ko kaysa sa pagsasalita ko eh. Parang ganun po nangyayari. Yeah. Anyways, so, alam mo, napakaganda. Yeah, medyo nawala po. Medyo nawala yung ano. Yan. Okay na po ulit. Yeah. Okay. Alam nyo, ang napakaganda sana, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng grabing interes sa salita ng Diyos. Okay? Kasi ganito ang problema natin. Okay? Ang pinata. Medyo naghang po ulit. Pakiulit po, Pastor, yung ang problema natin. Yeah. Ito, ang pinakamatinding problema natin, okay ba? Okay po. Okay? Ang pinakamatinding problema natin, wala tayong personal, ilan lamang sa mga young people, maging sa mga adults, ang merong personal devotion sa Panginoon. In other words, sino ang mga nagbabasa ng salita ng Diyos? Personal. Okay? Very few. Yeah, that's All right. right? So hindi doon natatapos lamang ang problema. Ang problema pa ay ganito. Hindi na nga nagbabasa ng salita ng Diyos. Pagpunta sa church, ako na nga yung nag-i-expound ng salita ng Diyos. Nakapakinig naman ng salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi rin naman pinaniniwalaan. Yeah. Hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. Pag nakapakinig, hindi rin naman pinaniniwalaan. Yeah. At ano ngayon ang kanyang pinaniniwalaan? Mas pinaniniwalaan niya ngayon yung kanyang emotion na walang pinanggagalingan kundi sarili niyang opinion. Yeah. Kung ano, yan ang problema. Yes, sir. That's so, right. kaya nga, eto ngayon ang pinakamaganda na dapat nating isipin. Both young people and adults, alin ngayon sa buhay mo ang iniisip mo? Ngayon present, nagsasalita ako. Yeah. Present tense. Okay? Present. Ngayon, alin ngayon sa bahagi ng buhay mo ang pwede mong i-cultivate? That's right. Okay? Alin ngayon doon sa buhay mo ang pwede mo i-cultivate? Kasi kung wala kang i-cultivate, wala kang i-motivate. Wala kang pwedeng gamitin na pang-motivation mo. Because whatever, kapatid, alam nyo, lahat na ngayon ay nagle-level up. Yung mga gadgets, nagle-level up. Yung mga system, nagle-level up. That's right. Ang nahuhuli na lamang yung laman ng buhay mo eh. Yeah. Yung kasuotan mo. That's right. Mind mo. Yung spiritual mo. So yun ang problema ngayon. Yeah, so that's paano? right. Alin doon? Paano hindi yan mali-level up kung hindi ka magkukultivate?
That's right. So you Yun, must maganda. cultivate. Kaya ang tanong ko ngayon, alin ngayon sa present na buhay mo ngayon, piliin mo, alin dyan muna, hindi lahat, isa-isahin mo. Kaya yan ang pinakamaganda sa individuals o kung sa bahagi ng buhay mo, ang dapat mong i-cultivate mo. That's right. Yun, yung maganda. Alin ang dapat i-cultivate mo na? Yeah, medyo kasi bumabiyahe po ulit si Pastor. Yeah, medyo nawala po kayo ng konti. Medyo tumatagal. Napapabilis yung biyahe ni Pastor kaya pag lumalampas siya dun sa spot, talagang nagkukulang po yan. Yan. Babalik din po yan, babalik. At habang inaantay natin yung pagbalik, alam nyo mga kapatid, maganda po. Simula, yan. for example, ngayon sa budget, napansin nyo ba, young people alin doon, alin bahagi sa buhay mo dapat mo i-cultivate? For example, Sir, okay na. Yeah, opo. Nandun po tayo sa nandun po kayo sa aling bahagi ng buhay mo dapat i-cultivate. Yun ang importante mga kapatid. Alin bahagi ng buhay mo? For example, ngayon, etong sinasabi ko, sa bahagi ng buhay mo na kinakailangan mo i-cultivate, for example, sa budget. Alright? Napapansin nyo ba mga kapatid, na ngayon tumaas ang sweldo na, maging ang tinatawag na base pay, okay? Malaki na. Pero bakit marami pa rin mga young people ang nakukulangan? Wala pa naman silang pamilya, pero kulang ang pera sa kanila. That's right. O bakit? Yun ang dapat tanungin. Alam niyo kung bakit? Maraming napupunta sa mga material na bagay kaysa spiritual. That's right. Totoo yan. That's right. Exactly. So, makikita nyo, mga kapatid, noong araw, nasa 300 plus lang ang base pay, pero malaki ang nagagawa nila at naitutulong sa church. You see, alam nyo kung bakit? That's right. Walang gaanong ginagastusan pagdating sa material na bagay. Pero mapapansin nyo ngayon, mas marami ngayon ang lalaki na ng sweldo. Halos may mga young people dyan na inaabot ng mga 1,000. Yeah. Medyo naputol. Ang sweldo nila sa isang araw. Pero mga kapatid, hindi mo makita ang nagbibigay ng hindi mo makita ang nagbibigay ng, it's all. Tuloy po. Okay na? Opo, ang nangyayari po, Pastor, kapag naghahang ka, pag bumabalik, yung salita mo humahabol, ikaw hindi nagsasalita. Masyado kang mabilis. Yeah. Opo, pero nagki-clear yung words. Nagki-clear po yung words. Pag bumabalik kayo. Yeah. Okay. So saan ako natapos ngayon? Nadudun po kayo sa may... Wala talaga. Kumukurap-kurap din dito eh. Opo. Talagang ayaw magpatalo ng Diablo. Tama po. Pero yung po, medyo maganda maulit nyo po banda yung dulo doon po sa may sa pera. Yung binanggit nyo po yung figures. Sa may saan, medyo okay. So, yan ang problema ngayon. Kahit na malaki pa, tingnan mo ha, sumisweldo sila ng mahigit 1,000. You see? Yeah. Panay ang panlibre niyan. Panay ang blowout niyan. Panay ang, kalayawan. Magyayaya pa ng mga kaibigan niya. Manglilibre pa yan ng hotel. Manlilibre pa yan ng mga
kung saan-saan pupunta. Pero tignan mo ang giving niya sa Panginoon. Yan. Yan ang sinasabi ko. You see? So noong araw, maliliit pa ang sweldo mga kapatid. Pag nag-birthday noon, sasamantalahin nila na maghahanda sila, i-invite yung kaibigan, mag-hold ng Bible study during the birthday, maraming naliligtas, at yung mga naliligtas na yun, nakakarating sa church. That's at right. nagiging bunga. That's right. Amen. Pero ngayon, malaki ang sweldo ng mga kabataan ngayon, pero wala na silang burden for the lost souls. That's why right. they don't have the desire to invest in the church, because even in the ministry, because they lost their passion for soul. That's right. You see? So wala na yung mga bagay na yon. So yun ang mga sinasabi ko na dapat makultivate sa buhay ng mga kabataan ngayon. That's Na right. nawala na ng ganon. Kaya kinakailangan i-check natin ng mabuti. Aling bahagi ng buhay natin ang kinakailangan i-cultivate. That's right. Let's be honest sa buhay natin. Ang dami eh. Yep. Ang dami. At minsan, sabi ko nga kanina, maaaring i-check because it will always boil down to our relationship with God. How is our That's relationship with God? Okay? That's right. Now, our relationship, kaya nga kagabi, in-expound ko ng mabuti yung nature of God. Kasi just imagine na ang kasama mo araw-araw ay yan yung persona na nakakaalam. That's Okay? right. Nakakaalam. Alam niya ang lahat sa atin. Omniscient, omnipresent, omnipotent, immutable, and then truthful na kasama natin. That's right. Listen, walang bagay o bahagi ng buhay natin na hindi involved ang Diyos. Yep. And that's something, hindi po ba napakaganda na ang Diyos ay kahit na anong mangyari sa atin, ay lagi siyang nag-i-involve sa buhay natin, kahit na ayaw nating mag-i-involve siya sa buhay natin. That's right. If God sees that If God sees, yan. Hahabol po ulit yan. kailangan niya mag-involve sa atin, ini-involve niya ang sarili niya. Why? Yun. Because He knows your present and He knows your future. See? So, it's so important. Kaya saan bahagi ng buhay natin gusto nating involve ang Diyos? That's right. Or cultivate ang sarili natin. We have to cultivate. We must cultivate. Hindi po pwedeng hindi. Maiiwanan talaga ang That's spiritual mo. At mawawala, magiging empty ka. Alright? Makikita nyo ang mga tao ngayon, mga kapatid, ang gagaling mag-reason. Pero hindi lang sila makapag-reason pagdating sa spiritual. That's right. That's right. Ang gagaling nila magpaliwanag, pero ang hindi nila mapaliwanag yung spiritual. Yes, sir. Yeah. So, akalain mo, ako yata hinuhuli hindi naman. Okay. Akala ko ako yung winangwangan eh. Hindi naman ako masyado mabilis. 120 lang naman to, pinakamabilis ko. Napakabagal po yan. But anyways, so, kailangan, kasi ang problema, napansin nyo ba, na ang mga tao nagre-reklamo pag ibinigay mo ang salita ng Diyos. Yeah, totoo po yan. Yan That's ang right. grabe. That's right. Didebatehin ka pa, you know. Questionin pa. Pero yung offer, nakakita ka na ba ng
ng mga Kristiyano na nakikipagdebate sa offer ng mundo? No, sir. Walang-wala. Nakakita ka na ba na ang mga Kristiyano, particular na lang sa atin sa church, na nakikipagdebate sa Shopee at saka sa Lazada? Wala. Sa Close offer ng Shopee at Lazada, wala. Wala. You see? Pero pagdating mga kapatid sa mga projects, sa giving, doon lalabas ang debate. Doon lalabas, Tama. That's right. Pagdating sa pag-uugali, doon ka babanggain. Yeah. Bakit? May mga pag-uugali na ayaw nilang isuko sa Panginoon. Yun. You see? So, dapat sana ang iisipin natin, kaya ako nasasaktan dito, kaya ako tinatamaan, kaya medyo nasagi yung ego ko, is because maybe there is something that I need to cultivate. Yeah. I have to develop this particular of That's right. That's right. So particularly sa giving. See? So yeah. It's really amazing talaga. Yeah. Kung kailan tumaas ang sweldo, saka naman nagkulang ng marami. Yun. It's not about, sabi nila, kasi tumaas din, pastor, yung mga bilihin. Yeah, tumaas ang bilihin at kami kang bilihin. Totoo yan. Marami ng bilihin, yun ang totoo niyan. See? At ang mga bilihin, nakasako na, nasa bahay nyo, na hindi nyo naman ginagamit. Yeah, totoo yan. Totoo yan. Tama. Ilan sa atin ngayon, ang mga pagbinuksan mo, hindi na nga aparador hindi na nga yung closet. Nagbumili storage box. Yeah, totoo yan. Storage box bakit? na. Hindi na magkasya sa closet yung damit nyo. Ngayon, nasa storage box yung damit na naka-plastic pa kasi hindi pa ginagamit. Yeah. Pinili lang. Nadala lang tayo sa mga 4-4. Yeah, 4-4 na Mga 4-4 na tsaka mga promo-promo. Nagbabantay pa ng madaling araw yan. Inaantay po yung oras kasi may See? expiration. So, that's the problem. That's the problem, kapatid. Nagwa-wonder ka pa ngayon, nagtataka ka pa ngayon kung bakit kulang. You see? Bakit kulang, nagkukulang at hindi nagkakasi yung pera? At bakit wala na tayo maibigay sa gawain ng Panginoon? See? Yeah, that's right. Akalain mo yan, ultimong contribution lang sa paggas, pagbibigay ng gas or contribution sa mga Transportation. pagsundo sa mga transportation, pagsundo sa mga bisita. Nagre-reklamo pa, nakakala mo, ginigipit. Pero, look at that. That's right. Samantalang, yun ang investment na mayroong sense of eternity. That's right. Eternal investment yun. Amen. Pero hindi natin nakikita yon. Hindi. At ang nakikita natin, yung kumukupas. Yeah. Yung lumilipas. That's right. I hope this is clear, mga kapatid. Ang unang hanapin natin, saang part ng buhay ko, ako ay magkukultivate. That's right. Because I believe na meron talagang ikukultivate sa buhay mo. Meron. That's right. Alright? Alin? Yun. Muna. Palagay ko, ang gugustuhin mo ay yung gusto ng Diyos. Yun. Tama. See? So, dyan muna tayo, mga Yes, kapatid. sir. Yeah, At, napakaganda. napakaganda nito Yeah. Kasi,
anumang bagay na nakikita nyo na makukultivate ninyo, maganda yung sinabi mo kanina, Jao, na hindi na muna natin pag-usapan yung motivation. Yeah. Kasi it comes with cultivation. Yes, sir. That's it. If there is always a proper cultivation, then motivation is not an issue. Yeah, inevitable. That's right. Inevitable yan. Yeah. Talagang makakapag-motivate ka pagka ka. At That's right. every cultivation may nararapat. Nakatulong po ako sa inyo, mga kapatid. At yan ang purpose ng programang ito. It's right. not to put anybody to shame. Yeah. It's not to discourage you or whatever. But this program is designed to help you and to help you grow sa iyong pananampalataya. At kita nyo naman, by all means, talagang gustong-gusto naming mag-involve sa ganito. That's right. At gusto namin makatulong sa inyo. Amen. Okay? All right. So maraming salamat, Amen. mga kapatid. Mahal na mahal ko kayo. And mag-enjoy tayo sa buhay nating Kristiyano. Amen. All right, back to you, Jao. Amen. Thank you, Pastor. Alam mo, totoo po yun. Maganda po yung paalala sa atin ngayon ng ating mahal na pastor. In every cultivation, there's always a result of motivation. Kaya ngayon yung dapat na pagtuunan natin pansin, mga kapatid. Maganda yan. Ito lang po, bago tayo magtapos, let me just leave this to you. Be honest. Tandaan po natin, kagabi, pinakilala ulit sa atin ng pastor natin kung sinong Diyos meron tayo. Anong Diyos meron tayo? Omniscient, omnipresent, omnipotent, and then truthful, and then immutable. You see, the 5 attributes of God, muling isinariwa sa atin ng pastor po natin. Ngayon, knowing that that is our God, mga kapatid, ibig sabihin, di ba, truthful ang Diyos natin eh. Our God cannot lie. Therefore, let me encourage you, if that is your God too, then let's be honest sa sarili natin. Kung maliwanag sa atin that our God is a truthful God, our God cannot lie, and then He abides in us, let's be honest, anong bahagi ng buhay natin ang kailangan nating i-cultivate para maging proper yung motivation na lalabas po sa atin? You see? Kaya sabi ko nga po, babalik na naman tayo doon sa katanungan na kung bakit yung pamilya natin hindi natin nadadala sa simbahan. Baka merong area ng buhay natin na kailangan mong i-cultivate to motivate them na kilalanin yung Diyos na meron ka. Yan ang napaka-importante sa lahat. Kaya again, inuulit ko mga kapatid, let's be honest. Alright? Let's be honest on our spiritual condition. Sa bagay na yan, team focus, team preparation, but this time, nakita nyo, hindi lang naman ito young people, mga kapatid. Papaalala ko lamang po sa inyo, ang ating pong Thursday episode is not primarily for the young people. Bagamat if the topic is for the young people, we can always convert it into a church a crowd because yun po yung ating dati. Yan po talaga yung original format natin. Doctrinal ang ating Thursday and for the church yan. So binibigyan lang natin a specific topic for the young people, team focus, team preparation. But ito, napakinggan po natin ngayon, itong topic po na ito, is good for the church family. Kaya mga kapatid, sa lahat ng fathers, mothers, young people, team focus, team preparation, nanonood for us CSI family, tandaan po natin ito. Sa mga alam nyo na hindi nakasubaybay ng simula, ipa-replay po ninyo. Ito yung mga dapat na i-replay po ninyo at mas pagtuunan nyo ng oras at pansin kaysa mag-browse kayo sa Facebook ninyo na hindi kayo nakakapanood nito at mag-share kayo ng kung ano-ano. Alright? Kaya binubulit ko mga kapatid, itong mga nararapat na i-share po ninyo. Yung link na ito, i-repost nyo po sa wall nyo para hindi kung ano-ano yung naipopost ninyo sa wall nyo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Alright, so again mga kapatid, I believe na tayo po ay pinagpala dito po sa programa po natin ngayong tanghali po na ito. Cultivate yourself and motivate the family. Cultivation, ang pinagtutuunan po natin ang pansin ngayon. Tandaan po natin mga kapatid, without proper cultivation, there will never be a proper motivation. Lagay po natin sa isipan po natin yan mga kapatid. Alright? Tandaan nyo po, the only proper way of cultivating is by sowing the Word of God. Kaya dito, tanim tayo ng tanim nito. Tanim ng tanim ng tanim. Huwag nyong iiwanan na yung binungkal nyong lupa, hindi pwedeng iwanan lang basta-basta yon.
kailangan tataniman mo yun, ibabalik mo yun sa pag tinaniman mo, nilagyan mo na yun, kailangan alagaan mo na yan. You see? Kasi kapag nagbungkal ka, nag-open up ka, at hindi mo pinunan yan ang salita ng Diyos, pupunan yan ng dyablo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Alright, muli maraming salamat po, Pastor Hill. Salamat po sa pag-subaybay nyo rin po sa bawat isa po sa atin nanonood, North, South, East, and West Corner. Thank you for joining us on this favorite noontime program na meron po kayo, The Baptist Lunch. And of course, our viewers nationwide and worldwide, thank you for being with us. And I hope and we pray that this has been a blessing to all of us. And once again, brethren, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Team Focus, magbubukas na tayo ng bagong topic, Staying Alive. See you later. God bless you po. Take care po, Pastor. God bless.